Umangal ang ilang mambabata sa pagtuturo ng comprehensive sexual education sa kindergarten. Banta nila, iaakyat ang issue sa Korte Suprema. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Itinuturo sa mga estudyante sa paaralan ng Comprehensive Sexual Education alinsunod sa Department Order No. 31 ng DepEd. Pero sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, naalarma ang ilang mambabatas matapos malamang itinuturo na rin ito sa kindergarten. Mayroon pang intimacy and reproduction. Including sexual body. The word sexuality itself has such a big connotation and definition under UNESCO. And you keep on insisting on using that term. Gate ng kinatawan ng DepEd na dumalo sa pagdinig, nakabase sa reproductive health law ang pagpapatupad ng Department Order No. 31. At ang kahulugan daw ng CSE ay nakabase mula mismo sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, bagay na kinwestiyon ni Congressman Benny Abante. Bakit kinakailangan nating sundin ang Western ideology tungkol dito? If you're going to study, Mr. Chair, yung mga members ng UNESCO, yung mga yan, most of them are actually atheists. Kaya hirit ni Abante, iaakyat na nila sa Korte Suprema na mapatigil ang pagpapatupad ng DO31. Sino raw ba kasi ang nag-utos na isama ito sa pagtuturo sa mga bata? Your Honors, I do not know also, but I undertake to discover and report to the committee as soon as possible. Lumabas pa sa datos ng Philippine Statistics Authority na 10% lamang ng mga magulang ang nagtuturo sa kanilang anak tungkol sa sexuality education. Pero gate ni Abante, Pero hindi po dahilan yan para tanggalin natin sa mga magulang ang karapatan nila na turuan ng mga bata. Therefore, anong dapat gawin ng gobyerno? Turuan yung mga magulang, hindi yung mga bata. nahaharap naman sa ethics complaint si Quadcom Co-Chairman at Laguna Representative Dan Fernandez. Isinampa ito ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Cassandra Leong na iniuugnay sa mga ilegal na pogo. Ayon kay Topacio, lumabag si Fernandez sa Code of Conduct sa gitna ng investigasyon sa operasyon ng mga pogo. Nilabag daw ng mambabatas ang karapatan ni Cassie Ong na kumonsulta sa kanyang abogado pati ang karapatan nitong manahimik sa mga pagdinig. Hinarang at pinagbantaan daw ni Fernandez na ipapakontem si Topacio kung hindi siya titigil sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente. This was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Handa naman daw si Fernandez na harapin ang ethics complaint. Kung may violation tayo, di magdesisyon ng committee. Ganon kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Mobile Journal, Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita.